Sa Estados Unidos, pundits ang tawag sa kanila, mga miyembro ng media na ang gawain ay magbigay ng kuro-kuro, pagsusuri at pumuna. Opinion writers o kolumnista kung kilalanin sila dito sa atin. Magmula nang mawala ang diktadura, turing na ang Philippine press bilang pinakamalaya sa Asia. Sa kabila ng palapalagay na inaabuso ang kalayaang ito, nananatiling malaki ang papel ng opinion writers sa pagbubuo ng opinyong publiko. Sa panahon ng halahalan, may impluwensya kaya ang mga kolumnista sa pagpili ng iboboto ng mamamayan. Isa yan sa mga tanong na hahanapin ang sagot ngayon dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang pangangampanya ay may tuturing na pinakakritikal na bahagi ng eleksyon. Ito ang panahon kung kailan nagpapakilala ang isang kandidato sa mga botante. Dito rin maaaring ipahayag ng mga kandidato sa mabilisan, ngunit malikhaing paraan ang kanilang mga plano para sa bayan. Sa pangangampanya, mayroong iba't ibang estilo na maaaring gawin. Motorcades, pagdodor-to-door, pagpapakalat ng campaign posters, at syempre, nariyan din ang paggamit ng mass media. Isang diversified body ng media technologies na may layuning maabot ang mas maraming bilang ng mga audience sa pamamagitan ng malawakang komunikasyon. Sa modernong panahon, may tuturing na pinakamaimpluwensyang sektor ang mass media at ito ay isang epektibong material sa politika, ekonomiya, edukasyon at libangan. Dala marahil ng lawak ng sakop at entertainment value ng mass media, kaya naging mas malakas ang impluwensya nito sa masa. Kailan lang ay muling inilabas ng Social Weather Station ang pinakahuling survey kung sino ang 10 senatorial candidates na may pinakamaraming potensyal na boto sa darating na halalan. Kung titignan mabuti, karamihan sa mga kandidatong ito ay may malawak na media mileage. Ang dating broadcaster na sina Senador Loren Legarda at Chis Escudero, si Grace Polia Manzares, na anak ng hari ng pelikulang Pinoy na si Fernando Poe Jr. at dating chairman ng MTRCB. Nariyan din sina Senador Coco Pimentel at Senador Antonio Trillanes na minsang naging laman ng mga balita dahil sa ilang issue na kanilang kinasangkutan at iba pa na madalas makita sa telebisyon dahil sa kanilang background. Bagamat malaki ang pag-asa, hindi 100% sigurado na mauupo sa Senado ang mga nangunguna sa survey na ito. Ngunit, maaari itong maging testimonya kung gaano kalakas ang impluwensya ng mass media sa eleksyon. Maaari nga bang matumpasan ang media mileage ang kagaya ng political will ng isang kandidato? Walang makapagsasabi, subalit sana'y hindi lamang ito ang maging basihan sa pagboto ng mga Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang impluwensya at kapangyarihan ng media, lalo na ng opinion writers, kolumnista at mga commentators. Kathy, handa na ba kayo ng ating mga panauhin? Yes, handa na kami dito, Robert. Maraming salamat sa iyo at magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Cathy San Gabriel. Gaya ng nasabi na ni Robert, opinyon ng mga taga-media at papel nito sa buong electoral process ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Kasama ang dalawa sa mga nirerespetong opinion writers ng bansa. Kaya tumutok lamang at magbabalik kami dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Para sa ilang akademiko at eksperto ng politika, fourth state ang naging bansag sa media bilang ika-4 na poder ng Estado dahilan sa lawak ng impluwensya nito sa politikang direksyon ng isang bansa, bagamat ang media ay hindi kailanman sangay ng pamahalaan. Kayo po ay nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At para po sa ating talakayan, mapalad tayo na makasama ang dalawa sa mga nirerespetong manunulat sa mga pahayagan. Siya po ay isang kolumnista sa Business World at sa Asian Journal, the Filipino-American Community Newspaper. Siya po ay si Ginoong Greg Macabenta.
Kasama rin natin ang isang journalist at kolumnista rin ng Philippine Daily Inquirer na There's the Rub. Siya ay si Ginoong Conrad de Quiros. Okay, umpisahan natin. Ano po ba talaga ang trabaho ng isang opinion writer o kolumnista, Sir Greg? Ang magbigay ng opinion. Correct. It's obvious ba? Anyway, the difference between the A reporter. the reporter is that he's supposed to report the news objectively, balansyado, walang dagdag, walang bawas, which is not necessarily the case. Yung columnista, yung opinion writer, is sarili niyang opinion yun. And he does not necessarily need to be right, no? Pag ganun po, kailangan nyo pa rin po bang lumabas, katulad ng mga reporter, para mag-gather ng inyong mga facts na susulatin? Or do you rely on your contacts that you've established throughout the years, Sir Conrad? Mas siguro, mas ang burden na lalabas na gather the facts. Mas sa reporter siguro. Kung opinion writer ka, I think it has to be more general. Dapat nagbabasa ka ng libro, you keep track of the news and so on, pero as to getting the facts yourself sa kanya, hindi siguro ganun kalaki yung pressure. But you do have to be sure of your facts to be able to make an opinion. In a democracy such as ours, gaano po ka-powerful ang mga opinion writers? Depende sa kung paniniwalaan sila ng mga tao. Kasi in an environment na ang media hindi credible, ang opinion writers hindi rin paniniwalaan. Okay. In the Philippines, during the martial law years, ang opinion writers hindi pinaniniwalaan sapagkat alam nila na kontrolado ng diktadura. Ngayon, ang mga opinion writers pinaniniwalaan pero depende rin kasi sinasabi ng mga tao, siguro bayaran yan. Which leads me to that question. Kanina po pinag-uusapan natin to bago nag-start yung show. Paano po malalaman ng publiko kung ang isang kolumnista ay talagang lehitimo at fair sa kanyang pamamahayag vis-a-vis isang bayaran na kolumnista, Sir Conrad? Well, inside looking out, yun sa community, maliit lang yan so nagkakaalaman dyan sino corrupt. Lalo na pag eleksyon, that's when the corruption really rises. Talagang, kasi yung panahon para maghanap buhay yung mga editors, yung mga tao particularly sa desk, because powerful talaga yung position. It's not the columnist na powerful. It's the people at the desk. Because you can really promote certain candidates and you can kill certain stories, damaging. Nandun yung real power. Yung sa kolumnista siguro, I don't know, alam, outside looking in siguro, makikita mo na may pattern. Kung yun na nga, kung medyo saliwa yung mga inaargo, pinipilit pa rin, magkakaroon ka ng paghihinala. Pero hindi naman ganun ka-discerning talaga yung yung public, kung minsan, lalo sa election. They don't really care yung sa ganyan. It's not that easy to know outside looking in. In a world right now where the internet really plays a big role and anyone can be a blogger, has it affected po yung mga opinion writers? To a large extent, yes. Sapagkat ngayon, makikita mo naman sa mga dyaryo, naglabas ka ng column, you give an opinion. Almost immediately, katakot-takot na daming pula ang matatanggap mo from all over the place, from left to right and the center. Iinsultuhin ka pa. Basahin mo yung kay Conrad, yung mga comments sa kanya. Katakot-takot. I've read some of them, yes. Yeah. Goes with the territory. So. And that makes us even more careful. Sapagkat ngayon, pag medyo halata kang masyadong nakakiling sa, not necessarily bad, no? Pero you're pushing a certain issue. Yung mga hindi naniniwala sa issue na yan, babakbakan ka ng gusto. All over the place, on social media, in the internet. And you cannot even fight back, no? Except in your own column. But does it affect you, Sir Conrad? Not really. Kasi may definite opinions ako about things. But I just like to say na yung development ng internet, ng online, particularly in social media, I think has been enormous in a very positive sense. Hindi lang sa kolumnista I think even in sa mga istorya. Kasi dati-rati, particularly dyaryo ka, ang cycle mo is 24 hours So, nagsulat ka ng isang istorya, for 24 hours, that's the gospel truth. Walang makaka-challenge niyan. Ngayon with the online, kasusulat na pa lang ng kwento, ang dami ng komentaryo sa baba
Even the concept of Wikipedia, for instance, and the concept of encyclopedia, that's the gospel Yeah. truth. Ngayon, Wikipedia is constantly changing. May mag-challenge ng fact din sa Wikipedia. Pwede i-edit. Papalitan yan. Almost immediately. Papalitan yung everything that's going to happen to news too. Kasi may constant challenge. At paglabas pa lang ng news sa online, sina-challenge ng mga tao. And that constantly changes, di ba? Next time lumabas, meron ng correction dito sa particular about facts. I think that's a very interesting thing. Kasi wala na talagang gospel truth yung sinulat. It's open to challenge at any time. So mas may probability that the real, what actually happened, can come out because it's open to challenge. Media and the elections, historically po, Sir Greg, gaano po nakaapekto ang media sa kung paano bumoboto ang taong bayan? Theoretically, malaki. Sapagkat ang mga taong bayan, lalo na sa mga kasuluk-sulukan ng bayan, nakadepende sa nadidinig nila sa radyo, napapanood nila sa telebisyon, o nababasa sa dyaryo, kung may dyaryo man, tungkol sa mga kandidato. Huwag lang, hindi natin pinag-uusapan yung lokal. Pagkat yung lokal, sa chismis lang, alam mo na. Pero yung national candidates, mga congressional candidates, or province-wide candidates, talagang nakasandal ka sa media para malaman mo kung anong talaga yung mga yan. Yan ba'y o maraming kalukuhang ginawa? The trouble is, nakakahiya masabihin, hindi ginagawa ng media, kadalasan, yung trabahong yan. Ang nakikita mo, parang Hollywood. Medyo meron ng make-up. Hindi ka nakakasiguro na ang binabasa mo sa media o nadidinig mo sa radyo o napapanood mo sa telebisyon, kumpletong katotohanan. And that is a responsibility that media has got to account for. No? Sapagkat kawawa naman ng mga tao. Sila ang media, ang tulay between the truth and the people. Kung yung tulay na yan ay giba, hindi makakarating yung katotohanan sa tao. Mahaba-haba na po ang inyong experience sa industriyang ito, kayong dalawa po. Sir Conrad, can you name instances na yung lumabas sa media ay nagpropel pataas sa isang kandidato into power o kaya it spelled a candidate's downfall? I think there are moments, hindi naman inimbento yan ng media, but there are moments in history, I think, na talagang by themselves are sufficiently decisive. Tapos lalo na pag nagkomentaryo dyan yung mga tao sa media, lalong tumitingkad. The easiest example would be rise ni Cory during the kahit na mayroon kang suppressed press noong panahon ni Marcos, hindi mo talaga masusuppress yung lalo na nagkaroon ka ng snap elections. Nagkaroon din ng boses si Cory. So I think that was that moment in history really nakatulong din dyan yung particularly mosquito press at the time. Kasi the mainstream press medyo tago. Second instance would be itong kay Pinoy. Kasi laki ng galit ng mga tao dun sa previous administration. Nung lumabas si Pinoy from out of the blue, namatay si Cory, grabe talaga. People were able to, media was able to effect that development. Lalo yung mga kolumnista. Gaano pa po katatag ang paniniwala ng tao? Do you think naniniwala pa rin ng mga tao? Sabi nyo kasi kanina, Sir Greg, yung lumalabas sa TV, sa radyo, parang minake-upan na yung mga kandidato Sa tingin mo ba, matatag pa rin ang paniniwala nila sa mga nakikita at naririnig nila ngayon sa telebisyon at radyo? Oo naman. Kaya lang, siguro mas lalo nang dapat paniwalaan kung katotohanan ang binibigay. Kasi, ano ang choice ng taong nasa kabundukan o nasa mga probinsya kundi yung nakikita nila at nadidinig sa media. Of course, mas nakatulong yung social media, yung internet, sapagkat mas maraming opinion pumapasok. Sa madalit salita, mas maraming opinion writers ngayon. Hindi lang kami ni Conrad. So paano po nga po namin malalaman kung sino ang paniniwalaan namin? How do you distinguish yung mga talagang credible opinion writer to, dun sa mga, nagbibigay lang yan ng opinion, lahat ng tao may opinion. Nabibilang po ba yun sa taon ng inyong pamamalagi sa industriya, dun sa mga contacts nyo? Paano po, how do we distinguish that? Over time yan, wala namang rules that say na ito paniwalaan mo, ito hindi. The publiko mismo makes that decision. Pero over time, nakikita discerning din naman to a point. Lalo, it differs din naman kasi sa media So, I would imagine yung nasa print, yung level ng credibility yung mga nasa print, mas mataas actually. Pero even over time, yung mga tao,
they decide who's influential and who is not. Yung credibility is something that's built over time. Yung reputation is something that's built over time. Kung consistent ka, you are you yourself, you are you well, consistent ka naman sa mga positions mo, hindi ka naman biglang, oops, kumiling ka lang bigla dito sa isang tao. Naku, delikado yan. It's something you build over time. Nagsisimula pa lamang tayo at marami pa tayong pag-uusapan pagkatapos ng ilang paalala. Noong Enero 22 ngayong taon, ilang mga prominenteng media practitioners kasama ang mga lider pang politika at miyembro ng civil society ay lumagda ng Covenant Against Media Corruptions 2013 sa pagkakaisang puksain ng korupsyon sa media, lalo na sa pagpuksa sa pagpapagamit ng media sa mga politiko para sa halalan ng 2013. Para sa akin, sa ngayon, isa sa pinagkakatiwalaan ng tao ay yung media. Halos lahat ng tao ay naniniwala sa media at nanonood ng sinusubaybayan nila kung anong mga nangyayari sa bansa natin dahil sa media. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At sa unang bahagi ng panayam natin sa ating mga bisita, simple lang ang sagot kung ano ang trabaho ng isang opinion writer. Sila ang nagsusulat ng kanilang sariling opinion at analysis sa mga malalaki at mahalagang issue na nagaganap sa ating bansa. Ang difference ng isang opinion writer o kolumnista sa isang reporter, ang reporter ay nagbibigay lamang ng balita at hindi nila nilalagay ang kanilang opinion sa kanilang mga reports. Ayon sa ating mga panauhin, mahirap din sa panahon ngayon ang trabaho nila dahil sa onset ng technology at paglaganap ng mga bloggers. Dahil nila, ang mga sinusulat nila ay na-challenge na at mga comments ay lumalabas kaagad in real time. Kaya yung sa mga sinusulat nila, mabilis talaga ang mga comments sa kanilang mga sinusulat. Although the influence in shaping public opinion is still there, ayon sa ating mga panauhin, ang kredibilidad ng kolumnista ang tinitingnan ng ating mga tao. Anybody daw can give, pero kung walang credibility, hindi naman to bibigyan ng pansin ng ating mga taong bayan. At sa panahon din ng halalan, media still plays a big part in not only providing information sa public, but also in shaping our minds on issues affecting our country. Ihanda na ang inyong mga katanungan at sumali sa talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/Hatol ng Bayan 2013 o kaya mag-tweet sa @Hatol2013. Para sa pagpapatuloy ng talakayan, puntahan natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin. Cathy? Maraming salamat sa iyo, Robert, at kasama pa rin natin sina Ginoong Greg Macabenta at Mr. Conrad De Quiros. At bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, may tanong tayo mula sa manonood natin. Ito ay galing kay Relly ng Malolos. Anong pagkakaiba ng column writing at blogging bukod sa medium na ginagamit? Sige po, Sir Conrad. Yan, sabi ko nga kanina, ang difference lang yan basically is that yung vlogger libre, kami we get paid to write it. Pero basically it's the same thing eh. Insofar as yung vlogger ng opinion, it's basically the same thing. Both of you are expressing an opinion. Yun nga lang, ang kalaban na actually ng blogging is that ang dami mong kalaban sa sa social media. You're just one of siguro a million voices there. So you've got to be very good para makaangat ka rin sa social media. Yung samantala yung dyaryo, ilan lang ang dyaryo eh. Even in radyo at saka TV, ilan lang naman yan. So mas concentrated yung, mas may focus yung tao, yung attention ng publiko sa kanila. So their opinion probably carries more weight because of that. Kasi ilan lang kami eh. Yung bloggers, grabe, 1 million siguro yan sa sa internet. Anybody can be a blogger. Not limited to this country. It's all over the world. You have blogs that are being read all over the place. Talking about the media and the elections, do you endorse candidates, Sir Greg? Depende. Kung meron akong pinaniniwala ang tao na pinaninindigan ng isang prinsipyo, I don't mind endorsing him.
Sapagkat, para sa akin, responsibilidad ko, ang siguruhin na ang tamang tao ang dapat mahalal. Pero ilalabas mo bago kung sino man ang sinusuportahan mo at kung bakit. Sir Conrad, you have been very vocal about your support to this administration, I and don't- most people perceive you to be pro-Noynoy. Were there instances na sumalungat din po kayo sa ilan sa mga polisiya na pinatutupad niya at sinulat ninyo yon? Yes, I don't really I don't start by being pro against this or being it's depende sa sa issues. Depende sa ginagawa, depende sa policies and so on. Sinuportahan ko si Noynoy talaga from the start. I even wrote the article Noynoy for President well before other people did. So, tsaka I approve of most of his policies. It's brought this country to a lot better position right now. We're better off economically, we're better off morally. So talagang marami naman kapuri-puri talaga sa ginagawa ni i-compare mo naman sa previous administration. It's a difference between black and white. But I've been critical in some respects also. One of them is cybercrime. I don't approve of that, of that at all, which the administration is supporting. Ang feeling ko dapat yung FOI, Freedom of Information, should have been a priority. Since you write opinions and we know that it's very subjective, how do you practice balanced journalism? You actually word na, I think it's got to be fair. Fair. Ang nature ng opinion is that you express an opinion talaga, you feel strongly about it. Well, if it's about plagiarism, I feel strongly about it. Hindi ko, anong balance do you want? Parang okay naman yung journalism, okay naman yung plagiarism. You can't have that kind of balance. I know na siguro, it's fairness rather than balance. Although there are opinions that are completely unbalanced. There is such a thing as truth. There is such a thing as fairness. There is such a thing as good and bad, no? I mean, if you're clearly making black look white or white look black, anong klaseng opinion maker ka? Hindi, meron kang responsibilidad sa nagbabasa sa iyo You're not writing for yourself alone. You're writing for an audience or a readership that depends on your views, and hopefully these views will guide them properly. Hindi ba? Kung binabaliktad mo yung kanilang pag-iisip, ano ka ba? Si Satanas. Di ba? Balance is inherent in writing an opinion. Now, that's not necessarily the case in all of these opinion writers, no? But it is something that you need to stand by. But how do you practice censorship? Like, pag sinulat ko to, baka naman, do you even consider things like those na baka masyado na or baka masyado maapektuhan yung views ng mga tao? Not really. Parang, ang laya, parang sasalita ko sa mga nag-iimbita yung mga bata sa talk about column writing and so on. Ang laya kong sinasabi sa kanila, two rules of thumb. Sulatin mo lang yung alam mo. Because if you don't know yung marami nang imbita sa akin din. Isang grupo wanted to write about, gagawin ng team, isang topic na hindi nila gaanong alam. Sabi ko sa kanila, wag nyo gawin yun because better to write about my summer vacation than write about things that you don't know about. And sabi ko dyan, sabi nga ni Mark Twain, it's better to keep quiet and be thought of a fool than to open your mouth and confirm the fact. Never write about things that you don't know about. Pero nangyayari. Second rule of thumb, write only about things you feel strongly about. Kung hindi malakas yung opinion about this thing, huwag mo nang sulatin. Kasi kung hindi ka interesado sa sinasabi mo, nobody else will. Pero nangyayari yun. That comes a time when you know certain things na pag sinulat mo, makakasakit. Lalo na personal na kaibigan mo. And How do you handle that? depends on the issue. I have, on many occasions, written things that have offended friends of mine, personal friends. But I felt strongly about the issue. And I thought that it needed to be said. Galit sila sa akin. Kung tunay ko silang kaibigan, maintindihan na kung bakit ko sinabi yun. Ngayon, kung sila naman talagang tagilid, pasensya na lang. Di ba? Pag ganun po ba, do you give them warning na, I'm sorry, No. No? Sometimes you just tell them, pag hindi ka tumigil, babakbakan kita.
But sometimes, it just comes upon you to write about something and hindi mo naman nalaman na kinabukasan susulatin mo yan. But again, as Conrad said, you have to stand by what you write and you have to have the courage of your convictions. It's parang you have to be prepared for a fairly lonely life, actually. Kasi ako rin, marami ng beses ako na, I know it will offend friends of mine who believe in certain things. May mga kaibigan ako na Katoliko sarado, na who are pro-RH. I don't mind, kasi ito yung pinaniniwalaan ko. At saka tama si Greg din. Friendship cuts both ways. Kung parang nagagalit sila kasi, hindi totoong kaibigan yun. O, kasi kung kaibigan ka nila, maintindihan niya yung trabaho Hindi, mo. trabaho mo yan eh. Doon din naman yung test of friendship. At ang tanong, gusto mo ba magsinungaling ako para sa'yo? Di ba? Let's talk about media and corruption. Gaano katalamak po ba ito? Kasi kanina sinabi nyo, like among columnists, opinion columnists, medyo nagkakaalaman na kung sino ang nababayaran at sino hindi. In the bigger sense, yung media talaga, television, radio, gaano katalamak po ang korupsyon? Nakakahiyaman sabihin, ha? Nakakahiyaman sabihin. Pero media corruption is probably as bad as corruption in politics. And not just in the Philippines. This is not unique to our country. It even happens in the United States. Because media is power. And power is sometimes used wrongly. Diba? Many years ago, during the tenure of Erap Estrada, somebody released a list of people in the payroll of Malacanang. And these were some of the most prominent names in media. The story was never released in Manila. But I got a copy in the States. I released it in the States. Now, why did I not release it in Manila? Mainly because you're not Sila a yun mass. eh. Sila yun eh. Yun, nakakaya. And minsan sasabihin siya, media ka ba? Magkano ka? And, minsan nakakahiya din yung sabihin mo. But again, pinasok mo yung trabaho yan, pasensya ka. Okay? Pasensya ka. You take your hit. Yung corruption sa media, tama yun. It's mataas eh. Actually, ang basis for saying that, it's like it's like nasa military ka. Meron kang power because you've got the gun. Eh magkano lang ang binabayad sa'yo, bari-barya. What will you do to make up for the gap? Corruption. Media ganun din eh. Communications is power. So, ang magkano binabayad sa mga diarista, for instance, barya-barya lang. O yung gap doon will be made up for by corruption. Mataas ang level ng corruption, lalo na pagdating ng eleksyon. Doon naghahanap buhay talaga yung mga tao. Hindi lang yun. The fact na yung COMELEC, nililimitahan yung Airtime. paid media. Lalong lumalakas. Lalong lumalakas ang pagkakataon na Mas may value. Inilagay. magkabulungan, di ba? Pero that would also depend, I think, lalo pag election, that would depend on the media, or the medium, rather. The more popular the medium, radio, TV, mas mataas, I think. And also, which brings me dun sa influence ng kolumnista. Actually, pagdating sa election, I think, hindi pa kolumnista eh. It's the sa radio, tsaka TV. Doon malakas. Malakas because we like to believe na influential kami. Pero pagdating sa election, it's really the more popular media that are influential. Not the kolumnista sa mga dyaryo. Importante man tingin namin sa sarili namin. We're not really that important. It's the political culture din kasi. Walang gaano impact yung pagdating sa traditional elections particularly. It's popularity. And you become popular by continued projection. Kaya kita mo na ngayon, tignan mo yung Magic 12. It's the people who have been projected na paulit-ulit. Yung pangalan nila become household words. Media, politics, and the elections. Pag-uusapan pa po natin yan. Pero puntahan naman natin si Robert para sa mahalagang punto ng bahaging ito. Salamat, Kathy. Maraming tayong mga natutunan dito sa mga talakayan natin. Maraming tayong papaliwanag nga dito. Yung sinasabi nga nila, Mr. De Quiros at Mr. Macabenta, yung difference ng blogger at sa kanilang mga kolumnista, yung medium lang. Although, sinasabi nga nila, ang mga bloggers, mas malaki ang kanilang milyong-milyong voices dito sa social media. Sa kanila dito sa larangan ng dyaryo ay kaunti lang sila. Kaya medyo yung opinion nila have
oftentimes carry more weight sa kanila. At yun ang sinasabi ng ating mga panauhin nga, if they believe in a particular advocacy or programs of a particular person or group, they will openly support. Kailangan talaga daw ang pagsusulat ay kailangan talagang panindigan ninyo ang yung sinusulat, even if the readers either agree or disagree with what you write. Hindi rin naman daw sa kanila, hindi rin naman daw nila pinapatulan ang mga negative write-ups sa kanila hinggil sa kanilang mga sinusulat. At dito nga sa larangan ng pagiging kolumnista, hindi pwede maging onion skin. You really have to, kung ano talagang susulatin nyo, yung sinasabi ni Mr. De Quiros na there are two rules. One, write what you know. Don't write what you don't know. Tapos, write about the things that you feel strongly about. At yung nga sinasabi rin ni Mr. Macabenta, itong mga panauhin natin na you have to stand by what you write and you have to have the courage to really stand by and go the extra mile whenever you write your opinions. At parang sa kanila rin, ang trabaho nila, parang trabaho lang, walang personalan. So kung sino man ang kanilang tinitira sa kanilang columnist, either an advocacy or depending on what they write on particular issue. Dito rin sa lumalabas sa ating sa discussion nila, Cathy, kanina na yung corruption sa media, yung tinatanong, sinasabi ng ating mga panauhin nga na parang actually it's as bad daw as corruption sa politics. Although hindi naman nangyayari lang dito sa Pilipinas yan, no? Nangyayari din daw yan sa iba't ibang bansa. At dahil media is very powerful daw at lalo nga dito sa panahon ng halalan ay medyo tumataas daw nga ang sinasabi nating corruption dito. At kinumpare din nila ang sarili nila sa mga radio commentators. Sinasabi ng ating mga panauhin na more influential daw ang mga radio commentators compared to them as columnists sa mga dyaryo. May mga tanong din ang ating mga manonood para sa mga panauhin natin ngayong araw. Ang unang tanong ay mula kay Marian ng Alabang. Sa pagiging mapagmatyag ng media opinion writers sa politika sa Pilipinas, gaano sila ka-expose sa panganib gaya ng death threats at iba pa? May naranasan na din ba kayong ganito? Bago sagutin ng mga bisita natin ang inyong katanungan, narito muna ang ilang mga paalala. Magbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong Nobyembre 23, 2009, inimbitahan ni dating Vice Mayor Toto Mangudadatu ang 32 miyembro ng media upang samahan ang kanyang asawa, mga kaanak at tiga-suporta at saksihan ang pagsumite ng kanyang kandidatura laban kay dating ARMM Governor Saldi Ampatuan. Inaasahan ni Vice Mayor Mangudadatu na sa kadahilan ng may kasamang media ang grupo ay walang maglalakas loob na humarang at gumawa ng dahas sa kanila. Sa kasamaang palad, hinarang ang convoy ng magit 100 armadong tauhan ng mga Ampatuan at silang lahat ay pinaslang. Tinatayang may 58 kataong napaslang sa massacre na ito. Kasama na ang mga kaanak at Mangudadatu, mga saksi sa lugar at hindi bababa sa 32 miyembro ng media. Hanggang ngayon, nasa korte pa rin ang kaso at wala pa rin hustisyang naibibigay sa mga kaanak ng mga biktima. Nakikilatis ng tao yung pag araw-araw nilang napapanood yung tao, nakikita nila kung ano yung klase yung pagkatao nun, kung lagi may balita na negatibo o positive sa kanya. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Muli ako po si Cathy San Gabriel at may binasang katanungan kanina ang aking partner na si Robert. At sasagutin po yan ng ating mga bisitang sina Ginoong Greg Macabenta at Conrad De Quiros. Nakatanggap daw po ba kayo ng death threats dahil sa inyong mga sinulat? Or did you ever feel na parang nakompromiso yung safety nyo dahil sa mga sinulat nyo? Ako, hindi pa direkta.
Pero siyempre, yung pamilya ko nag-aalala, lalo na nakatira ako sa Amerika, may sinusulat ako tungkol sa mga politiko dito sa Pilipinas. Pag uwi ko sa Pilipinas, sasabi sa akin ng pamilya ko, mag-ingat ka, baka hindi ka makabalik. But it's never really happened. I was si Conrad. Wala sa akin, wala naman. Wala pa naman nagpapadala ng barong Tagalog sa bahay. May mga libel suits now and then, you get that, but that's part of the territory. Pero, ang importante dyan, I think, yung sa capital, dito sa Metro Manila, may relative safety ka eh. Wala pang pinatay that I know sa Metro Manila because of work-related or press-related issues. Yung mga napatay, ito yung panahon ni Marcos, 1 or 2, may kinalaman sa krimen eh. It's not because of their work. Excuse me. Pero dyan nga ako believe dun sa mga taga-probinsya because ang patayan nangyayari sa probinsya, hindi sa Metro Manila. So, nakakahanga rin naman kapag nakakuha ka sa probinsya, yung talagang mga matitinong journalist. Kasi sila yung mas grabe yung pressures dun sa corruption. Parang, kasi grabe, mas carrot and stick eh. Pagka you play along, yayaman ka, if you stick by your principles, mamamatay ka. May mga ganyan threat and carrot and stick sa probinsya. So, kung nakakuha ka matinong journalist dun sa tapos heroic talaga, malaki yung paghanga mo dun sa mga Saka in fairness, kasi sinabi ko kanina na corruption sa media malala, marami diyang matitinong journalist. Maraming matitinong journalist na, ikinalulugod. We're proud of them and it makes us feel proud of our own profession. But how do other countries view Philippine media since we're one of the freest in the world? Have we earned the respect of our colleagues in other countries? Lalo na po kayo, you've lived in the United States for so many years. Sa Amerika, ang tingin nila sa Philippine media, medyo mababaw. Kasi, sa Amerika kasi, ang media talagang may pananagutan sa publiko. At kapareho ng eleksyon. Ang mga kandidato, nilalahad nila ng media yung mga qualifications at saka mga kabaluktutan ng mga kandidato. Hindi nangyayari dito sa atin eh. So they think na ang Philippine media, well, very, very free, very, very boisterous and rambunctious, marami pang dapat kanin bigas. Marami pang dapat kanin bigas. Marami rin pong beses na breaking news, i-deliver yung facts, and then meron pong kasamang opinion sa dulo. Ano pong masasabi niyo doon, Mr. De Quiros? Hindi pa yung breaking news pa, tapos may komentaryo, may practice dito that's not very good, na yung mga newscaster, binabasa yung news, tapos nagko-komentaryo. I mean, foul yan, I think. That's you have to separate yung news from opinion. Kasi otherwise, para ka naglagay ng advertisement na in written form, dun sa news, parang ginawa mo yung news, foul yung ganyan. That's an advertisement. Pero that has again, nothing to do with it. In fairness naman sa Philippine media, sa Amerika din, yung breaking news ay naging katatawanan para sa amin, especially when they have commentators and opinion makers and analysts, talagang pinipiga nila ng katakot-takot, pinipiga ng sobra-sobra na medyo Hollywood ni hata ito. They're really sensationalizing the news. Media, yes. Ang surprisingly, yung facts ang number one sa US, and that's very opinionated, Yes. that's very right. Tapos natalo lang sila ng CNN during the elections last year. Nag-number one yung CNN. What does that mean? Ganun din ka-opinionated yung sa US. Nag-blur din yung lines between between fact and opinion at a certain point. Facts is number one. Can you imagine that? Kasabihan nga nila, kung gusto mo matinig ang opinion ng Republicans, manood ka kung gusto mo marinig ang opinion ng Democrats, manood ka sa CNN. So meron din ganong klaseng bias, at least the perception of the US audiences. Pero makita mo rin na yung public opinion is so strong in the US that it can dictate certain things. Sarah Palin at one point was a facts anchor Yes. because she was so popular. Kasi ang ginagawa lang niya, tirahin si Obama. Pero after the elections, nawala siya. She resigned. Pero in reality, medyo forced to kasi binagsak yung sweldo niya. Saan ka na? Ayoko na, sabi niya. Media personalities getting into politics. Dito po sa atin, maraming beses na po yung nangyari. Do you think po kung hindi sila naging media personalities, mananalo po ba sila? Hindi sila makikilala in the first place. And name recognition is the name of the game in politics.
It's a natural development ng popularity politics. Kasi at some point, makita mo, basketball players, artista, o ano next step? It's mga people in TV. It's such a popular medium. Do Kaya they marami deserve nga. the people's vote, do you think? Well, we don't know. Depende sa tao. Depende. Marami nga mga tao na gusto politiko, nagmi-media muna para makilala. Oo nga. Nagiging kumpanyero. Nagiging kumpanyero. Nagmi-media muna, tapos nakikilala, at saka sila tumatakbo sa politika. But then again, whether or not a media person deserves to be voted for or voted on, depends on the person. Correct. Maraming matitinong media people dyan na dapat maging presidente ng Pilipinas. Tsaka meron din naman mga dumaan sa proseso eh. Si Erap dumaan muna sa pagka-mayor before he sought higher positions. Hindi naman basta lang nag-jump into the presidency and so on. Kahit din naman si Tito Soto before he got married in this plagiarism issue, dumaan din yan sa sa proseso. Matagal din before he Lumalabas sa ating diskusyon na ang pagde-decide ng tao sa kanilang pagboto ay based on recall and image instead of parang secondary na yung plataforma and stand on issues. Do you think this will ever change? Do you think there's still hope for the electorate na mabago yung kanilang way ng pagpili ng kanilang mga kandidato? Sir May Greg. pananagutan niya ang media dyan. May pananagutan ng media. Hindi ginagampanan ng media, just sad to say, yung kanilang responsibilidad. Sapagkat hawak ng media ang poder na ilahad ang katotohanan at the qualifications, the flaws, the good things and the bad things, the platforms, the principles, the ideologies of the candidates. Sapagkat sa ngayon, ang mga kandidato, walang ideology. Walang Republican ideology, walang Democrat ideology, sala-salabat So it becomes an individual stand on an issue. And people don't really know how people stand. Lahat nga ng mga speeches nila, parang isang speechwriter ang gumawa Puro motherhood ang sinasabi. Sir Conrad, sa tingin mo paano mababago ito if you ever think na mababago pa rin? Meron din siguro pag-asa. Pero it's a real problem. Kasi the difference between us, sa US, we just seen the elections. One debate can change a lot of things. Labang-labang si Obama. Nag-first debate sila and suddenly naging tight race. Dito magdebate ka 100 years. Konti naman. 100 times. Pag-debate, we've had that actually in the past, mga presidential debates. It did not affect the elections at all. Walang. Pinanood yung mga debate, they were polite with each other Totoo, hindi nagbabanggaan. Hindi nagbabanggaan It's not a real, Wala Pati yung host, polite din Also because they don't really stand for very definite things. So, Yes. It's also, dito kasi it's an extension of the popular culture. Parang, the elections are based on popularity really, not on the issues they stand for. Ang nakita ko yan actually in very stark form. Nung nag-observe ako ng election sa Germany in 2002, sabi nung isang commentator, the elections this year are not going to be very interesting. They're not exciting. They're just about personalities in media. They're not about issues. Baliktad sa atin. Baliktad sa atin. The only exciting elections dito have to do with personalities. Kung sino mag-aaway si Fernando po versus somebody else. It's not issues. Very quickly po, mensahe niyo po. I'll just go to, can that be solved? I think marami talaga have to chip in to change that. Educational system, tapos media really has tama rin naman yun. Dapat tumulong din kami educating the public. COMELEC has to help kasi it's raising yung voters awareness. Dapat ma-chip in lahat ng tao for something like this. Very quickly po, sa inyong dalawa, mensahe niyo po sa ating mga botante ngayong darating na halalan. Let's start with you, Sir Greg. Sa akin, lahat ng mga botante should realize that this is a very important election because it is a preface to the presidential elections of 2016. And if we believe that there has been an improvement in the way things are being done, we want to make sure that this is pushed through over time. Kaya sagot din ng mga mamamayan, huwag niyo sabihin na dahil sa media hindi kami pinagsasabihan ng katotohanan kaya kami bobo. Ay, hindi. Responsibilidad ng tao ang hindi maging bobo, ang matuto rin. Okay. Sir Conrad. I wonder what to tell the voters during these elections kasi I'm not that bullish about it. Parang, compare ko dun sa 2010 when I was really enthusiastic about it because I thought na, parang there was a battle between
corruption versus decency, good versus evil. And I was really telling everybody at that time, go out and vote. Also because ang nakakatakot noon is that baka magkaroon ng dayaan. Kasi cheating was, that's the other thing that struck me dun sa German elections. I asked them, sabi ko, do you worry about problems like cheating? When was the last time it happened? Isip siya, hindi na maisip ko, when was the last time it happened? Talaga non-existent. Sa atin, that's very common. Pero it's been kind of tamed down a bit pagkatapos ng elections in 2010. But you have problems like that. So I don't really know. I'm not that bullish about elections this year because walang sharp delineations, walang ideological differences. Parang it's not really about any issue at all. It's really about kung sinong pogi, sinong hindi, whether you like Pinoy or it can even be a proxy war right now, and I feel it is, and I've been writing about it. I think this is a preview to an election between that pits Mar Rojas and Jojo Binay. So it's basically a proxy war. So, ganun pa rin. Go out and vote pa rin siguro dun sa publiko. Exercise your right because it's an important one. But be a little more discerning. Okay, maraming salamat po, Sir Greg and Sir Conrad. At sinamahan ninyo kami sa aming talakayan ngayong araw. Balikan naman natin si Robert para sa buod ng diskusyong ito. Salamat, Kathy, at talaga namang marami tayong natututunan sa komprehensibong talakayan ito ngayon. At marami talaga tayong nalalaman dito. At lumalabas talaga dito ang mga kolumnista. They have a big responsibility talaga pagdating sa shaping the minds of the people sa mga sinusulat nila hinggil sa mga issues na nagaganap sa araw-araw dito sa ating bansa. At very, yung sinasabi ni Mr. Conrado de Quiros nga talaga, if one really wants to be an opinion writer, meron siyang rule of thumb, dalawa ito. One, you really have to write what you know. Never write what you don't know. Tsaka sinasabi rin niya na pag nagsusulat ka, write about the things that you feel strongly about. At ang punot dulo nito talaga ay dapat talagang panindigan mo ang sinusulat mo. Kahit na nagkakaroon ka ng batikos kaliwat kanan, kailangan mo talagang panindigan ang inyong sinusulat dahil ito yung sarili nyong opinion. At if you feel strongly about it, kailangan talagang panindigan ito. At ito nga, sa darating na ating halala na sinasabi nga ng ating mga na may impluwensya pa rin ng mga opinion writers natin, mga kolumnista, mga radio announcers natin na although yung nakakalungkot daw ang sinasabi ng ating mga panuhin, hindi tulad sa ibang bansa tuwing election na yung pinag-uusapang issue ay issue-based. Yung nagiging problema lang dito daw sa election sa Pilipinas ay nagiging popularity-based daw ito. Kaya ang sinasabi na kailangan talaga magkaroon ng pagbabago sa larangan ng eleksyon or kailangan daw magtulong-tulungan ang media, ang COMELEC at mga taong bayan para maiba ito at maibalik naman sana sa issue-based voting. At although mahalagang inyong mga boys sinasabi ng ating mga panauhin na bumoto kayo itong eleksyon dahil kailangan talaga na i-change. You have to be educated sa mga iboboto ninyo. Huwag nyo lang titingnan yung kung pogi sila or yung maganda yung mga events na ginagawa nila. You really have to look behind the scenes kung ano talaga yung kanilang plataforma, kung ano talaga yung issue or advocacy na kanilang talagang isusulong pag sila ay naluklok eleksyon. Magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Kung ang media ang nagsisilbing saksi, bantay at tagaulat ng lahat ng kaganapan sa halalang darating, may mga organisasyon din naman ng media na may programang para sa pagbabantay at pagtatala ng paggalaw at pag-uulat ng media tungkol sa halalan. Ilan sa mga ito ay ang Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR at ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Yung media kasi TV, di ba? Tapos sa newspaper, kaya malaking bagay yung media. Kung wala yung media, hindi may bibigay mga impormasyon sa mga botante ng maayos.
Cathy, marami na naman tayo natutunan dito sa discussion itong araw na ito. At lumalabas nga, itong mga kolumnista natin ay malaki talaga ang responsibilidad nga nila sa panunulat nila. Ang pagsusulat nilang opinion nila ay kadalasan ay ito ang nagsha-shape ng opinion ng ating public. Tama ka dyan, Robert, at gaya nga ng lumabas sa ating diskusyon, ang bansa po natin at ang taong bayan kung saan more or less ang labanan ay sa media, name recall, perception, paggawa ng magandang imahe. Talagang napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa mga balikat po ng ating mga media men. Ito nga yung sinasabi nga ng ating mga panahon kanina na dito sa Pilipinas, nagiging yung focus sa elections popularity based, personalities. Yung issue ay parang naiisang tabi, hindi kagaya ng mga ibang bansa na yung focus ng election, puro issue. Dito parang kung ano yung sinusumasayaw sa entablado, yun ang lumalabas, personality based daw. Yun ang nakakalungkot. Kaya mahalaga talaga itong mga ating mga kolumnista, mga opinion writers, mga radio commentators para magbigay at ipakita sa mga tao kung ano talaga yung nangyayari dito. Gayon man, hindi pa rin sila nawawalan, Robert, ng pag-asa na mababago pa rin itong kung papaano tayo bumoboto at kung papaano natin sinusuri ang ating mga kandidato. Kaya nga ang kanilang paalala po sa ating ngayon darating na eleksyon, tingnan din po natin yung kanilang mga plataforma. At madali ang pumuna at maging kritiko. Ang mahirap ay paglalabas ng matalino at may batayang pagsusuri. Yung bang tinatawag na informed opinion. Oo naman, Robert, marami kasi ang basta pinapansin na maliliit na bagay na walang pagbibigay halaga dun sa mas malaking larawan. Malaking responsibilidad nga po ang nakaatang sa balikat ng kolumnista at mga opinion writers. May sa pagpili ng mamamayan ng kanilang iboboto at may halaga rin ito sa patuloy na pagmamatyag ng bayan kung natutupad ng mga halal na opisyal ang kanilang mga tungkulin. Pero sa dakong huli, ang mamamayan pa rin ang tunay na magpapasya. Ang kanilang narinig o nabasa mula sa mga commentator at opinion writers ay gabay lamang sa pagpili. Kasaysayan pa rin ang hahatol sa katumpakan ng mga pagsusuri. Ako si Robert Tan. At ako naman po, si Cathy San Gabriel. Pinasasalamatan po namin ng Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede rin ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari ninyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw.